Alin kaya sa dalawang smartphone na to guys, ang sulit po para sa may 3.5 na presyo. Dahil almost identical po sila ng specs. Nagkaiba lang po sila ngayon guys. Pero sa ngayon lang po ito. Pero hindi po malayo na itong si Tecno Spark Go 2. Magkaroon din po siya ng malaking storage type. Dahil sa ngayon po is meron pa lang po siyang 3128 na version na mabibili tayo. Habang ito si Infinix Smart 10, unang po siyang nilabas. At ang unang nilabas nga po niya guys is meron po siyang 4256 na version agad. Pero may bigay sa mga susunod na buwan is magkaroon din po yan ng mataas na version. Ito po si Tecno Spark Go 2. Ito po yung kanilang design guys. Yan, no? Almost identical po sila. Hindi po sila nagkakalayo dito ng forma ng camera. At itong likod nga po natin. Kung papansin po natin guys is nagkaiba lang po sila dito sa may shape lang po ng kanilang camera. Dahil medyo parang po itong kay Tecno. Ayan guys, Tecno yan. Habang itong kay Infinix is medyo square siya. Pinagsamang circle saka square. Yun po guys yung kanyang design. At ang napansin ko lang po dito guys, ito pong si Tecno Spark Go 2 is meron po siyang infrared dito na remote. Habang itong si Infinix, parang wala po siya dyan. Ito po yung kanilang mga sides. Yan, no? Magkamukha lang din po sila. Fingerprint scanner, saka power button, saka po yung ating volume dyan. Dito po yung ating SIM card tray. Dito po sa taas is din po siya yung ating mic. Then dito po sa may ilalim is yung ating headphone jack. Yung Type-C na charging port, saka po yung ating speaker. Dual speaker to guys, itong dalawang smartphone po na yan. Yung kanila pong speakers nandito po sa ating earpiece. Yan guys. Ito yung ating display. Dito po sa ating display guys is almost identical nga din po sila. Wala po silang pinagkaiba dito. Pares po sila guys na merong 6.67 inches, na merong IPS LCD display, na merong 120Hz sa refresh rate po silang parehas. Yan guys yung ating display dito ng Spark Go 2, saka po ng Smart 10. Yan po yung ating refresh rate. Same lang po sila na merong 120Hz sa refresh rate. Saka yung ating resolution po dito guys is meron po siyang 720p na resolution. Ito guys, oh. 720 po sila parehas, saka same po na Android 15. Yan. Ang medyo pinakaiba lang po sa dalawang smartphone na to is yung kanilang megapixel po ng camera. Dahil meron pong 8 megapixel na rear camera, itong si Infinix. At saka po meron siyang 8 megapixel din na front selfie camera, itong si Infinix. Yan. Parehas po siyang 8 megapixel. Habang itong si Tecno Spark Go 2 is meron po siyang 13 megapixel na main camera, saka 8 megapixel po na front selfie camera. Mamaya po guys, ipapakita ko yung mga sample picture po ng dalawang smartphone na to. Dito po sa ating battery, meron po silang parehas na 5,000 mAh battery. Kaya wala rin po silang pinakaiba dyan. Sa may package naman po ng dalawang smartphone na to guys. Dito po kay Tecno is meron po siyang ito, cable syempre, saka po yung ating charger. Maliit lang po yung ating charger na kasama dyan. At yung ilang mga paperworks po ni Tecno, saka po yung ejector pin. Yan. Ito po yung kasamang case ni Tecno guys, ng Spark Go 2. Yan. Kulay black po siya na merong stripe po dito sa may likod niya. Ito guys, pakita ko po sa inyo yung sample ng case natin. Pagka nakakabit sa po sa mismong smartphone. Ito guys, medyo mas gumanda po siya compare sa kanina. Yan. Kala mo naka-iPhone 16 kayo dito guys, dito sa may Tecno Spark Go 2. Yan po yung ating case ng Tecno Spark Go 2. Ito naman po guys yung kasamang package ng Infinix Smart 10. Syempre, same lang din po sila ng charger. Saka yung kanilang, ito, ejector pin. At syempre, may case din po si Infinix. Pero yung case po ni Infinix is meron po siyang hard plastic case. Yan guys, oh. Hard plastic case po siya. Hindi po siya jelly case. Medyo delikado po guys yung ganitong klase ng case dahil nababasag po yung ganitong klase ng case guys. Yan. Pero kita po yung ating design. Ang problema lang po talaga, mabilis po magasgas yung ganitong klase ng case. At naka-expose po yung ating itaas dito. Saka po yung itong ilalim, naka-expose po siya. Kaya malaki po tendency guys na kung gagamitin po natin yung case na kasama ni Infinix, baka magasgas po natin yung katagalan. Kasi syempre pagka ilalagay po natin sa bulsa, suksok lang na suksok. Syempre kung ano po yung laman ng bulsa natin, tatama po ito guys. You know? Yung baba niya, saka po yung itaas niya. Kaya para sa akin guys, ito sa case nila, mas maganda po yung kay Tecno compare nga po kay Infinix.
Pero syempre guys, pwede naman kayong bumili ng ibang case na para po protected itong kay Infinix. Yan. Pero kung Tecno nga po yung gusto nyo, kahit hindi po muna kayo bumili ng case, protected po siya agad. Hindi po tayo kakabahan na magagasgas po agad yung smartphone natin. Kumbaga tempered na lang po yung kulang niya. At goods na po ito si Tecno Spark Go 2. Compare nga po dito kay Infinix na bibili pa tayo ng separate na case para po protected yung pinakabuong smartphone natin. Saka pa lang tayo bibili ng tempered glass. Yan po guys yung pinagkaiba po nila sa may package ng dalawang smartphone po na yan. Pero guys, kung design nga po yung pag-uusapan, syempre wala po silang malaking pinagkaiba yung dalawang smartphone po na yan. Dahil kung papansin nga po natin talagang nagayahan lang po silang dalawa dyan. No? Yan. Pakita ko nga rin po pala sa inyo guys yung ating Antutu score dito. Dahil even po sa kanilang processor sa dalawang smartphone po na yan, same lang po sila na merong Unisoc T7250 na processor. Ito po guys yung ating processor. Ayan, no? 7250 na Unisoc. Ito po yung kanilang Antutu score. Syempre hindi rin po nagkakalayo yung dalawa na yan. Yan, ito po yung kay Tecno. Ito yung kay Infinix. Nakalagay naman dyan. Wala po tayo almost mararamdaman na pinagkaiba sa kanila. Maybe dahil medyo mataas po yung kay Infinix dahil nga po naka 4 GB RAM siya. Habang itong si Tecno is naka 3 GB RAM po siya. Pero guys, kung actual nyo po siyang gagamitin, hindi naman po kayo almost makakaramdam ng malaking difference sa kanila. Siyempre, mararamdaman lang po natin yung limitation ng 3 GB RAM. Kung sakali nga po maraming nakabukas tayo mga application. Pero kung di ka naman multitasking lagi, I think hindi naman problema ang 3 GB RAM sa kanya. Kaya I think okay lang to. Itong dalawang smartphone po na yan. Pero syempre guys, yung malaking storage nga po ang kailangan natin sa ngayon. Sa ngayon guys, dahil nga po wala pang available na malaking storage ang Tecno Spark Go 2. Pero feeling ko magkakaroon din yan. Syempre itong Cineplex po ang kunin natin. Itong 256 na version niya. Dahil sa ngayon nga po is 128 pa lang po yung available kay Tecno. Sinubukan ko nga rin po pala guys yung ating ano rito. Yung ating thermal, ang dalawang smartphone na yan. Pakita ko lang po sa inyo. Dalawang beses ko po siyang sinubukan para makita po natin kung meron pa silang malaking difference. Ito po yung unang resulta natin. Yan guys, so pares lang po sila na merong 35 degrees Celsius sa may 20 minutes po na benchmark stress test sa kanila. Kaya talagang wala po tayong malaking makikitang pinagkaiba sa performance po nila. Ito po yung pangalawa guys. 35 pa rin po sila. Hindi po sila umihit ng sobra dyan. Siyempre expected naman yan guys dahil nga hindi naman ganun kalakasan yung performance po ng dalawang smartphone na to. Dahil kung more on Mobile Legends lang po yung nilalaro natin, ito po yung sample gameplay ng Tecno Spark Go 2. Okay naman po siya guys, syempre hindi naman po tayo makakita ng malaking difference sa may Infinix Smart 10. Ano man po yung piliin natin dyan, kung Mobile Legends lang po yung nilalaro natin. Kumbaga kung maglalag po si Tecno, syempre maglalag din po si Infinix. Dahil nga po isa lang po sila ng performance dyan. Dahil nga po same lang po sila ng processor. Kung Tecno po yung trip nyo, Tecno yung kunin nyo. Kung Infinix po yung trip nyo, Infinix po yung kunin nyo. Pero para sa akin guys, ano man po yung kunin nyo sa dalawang smartphone na yan, still panalo pa rin po si Transsion. Dahil under lang naman po sila ng isang company. Pero kung isasama po natin guys sa equation itong si Itel CT100, still para po sa akin, mas maganda pa rin po yung dalawang smartphone na to. Dahil unang-una, eto guys, so, tingnan nyo po yung kanyang notch. Meron po siyang teardrop up notch pa dito. Hindi po siya naka-punch-hole. Pero yung kanyang design guys, mas iba po yung kanyang design compare nga po sa dalawang smartphone na yan. Ang kaso lang guys, hindi nga po ganun kaganda yung kanyang display. Hindi po siya naka-punch hole. Kaya kung sakaling casual gaming po ang gusto natin para sa may around 3,000 po na presyo, yung dalawang smartphone na po na yun ang pinaka magandang mai-offer ko po sa inyo. Dahil di hamak na mas mabilis pong gamitin ng Unisoc T7250 compare po sa may G81, saka po sa may G85 sa ibang mga smartphone po ngayon. Kasama rin po yung Snapdragon 6S 4G. Diyan naman ang processor nila, Oppo A5i. Ito guys, subukan din po natin yung kanilang mobile data speed. Pagsasabahin ko na po kung sino ba yung pinakamalakas sumagap ng mobile data sa kanilang dalawa. Ito po guys, ito po yung resulta natin. Medyo malakas pong sumagap ng data itong si Tecno. Pero hindi naman po sila nagkakalayo. Pero pagka nga po pinagtabi natin sila, yan po yung resulta natin. Mukhang mas malakas po sa mobile data. Ito po si Tecno Spark Go 2. Yan guys, Pero pagka po, tingnan din po natin pagka magkabuko, tingnan po natin kung magkakaroon ba ng ibang resulta itong dalawang smartphone po na yan.
They same lang po sila na merong 4.5G na mobile data. Ito po guys yung resulta nila. 39 Mbps po itong kay Infinix at 69 Mbps po itong kay Tecno Spark Go 2. Ito po yung sample mobile data naman guys ni Smart 10 pagka po magkabukod siya. Umabot po siya guys ng 48 Mbps. Testingin naman natin guys si Tecno kung malalagpasan ba niya yung kanina. Hintayin na natapusin na natin yan. Ito guys, tingnan natin kung mas mabilis ba siya at mas stable. Ito yung kay Tecno. Ayun guys, mukhang mas malakas po yung mobile data ni Tecno Spark Go 2 compare po kay Infinix Smart 10. Yan po yung ating mobile data speed sa kanilang dalawa. Pares po yan guys na mayroong 4.5G pero mukhang mas mabilis po itong kay Tecno. Kaya kung sakaling mobile data po yung concern natin, medyo mas mabilis po itong kay Tecno compare po kay Infinix. Ito naman po guys yung mga sample po ng mga picture nila. Meron po ako 10 picture dito guys. Tingnan po natin kung sino ba yung mas maganda sa kanila. Dito po sa may unang picture natin, kung papasin nga po rin guys, mukhang mas maganda po yung Infinix Smart 10 compare po kay Spark Go 2 dito. Dito medyo mas maliwanag po. At medyo mas detail itong kay Infinix compare po kay Tecno. Diyan po sa may unang picture natin. Dito po sa may pangalawa guys, ito po yung selfie camera nila pagka madilim. Still guys, medyo mas malino po yung kuha ni Smart 10 dito compare po kay Tecno Spark Go 2. Masyado pong madilim guys itong kay Spark Go 2. Ganon din po dito guys sa may back camera nila. Still mas maganda po yung kuha ng Smart 10 compare po kay Tecno Spark Go 2. Dito sa may next picture natin guys, ito guys, medyo hindi po sila nagkakalayo dito. Pero kung papansin po natin, still medyo mas maliwanag po itong kay Infinix Smart 10 at compare po kay Tecno Spark Go 2. Pero para sa akin guys, medyo okay po silang pares dito. Ito pong front selfie camera po ulit nila. Medyo mas maganda pa rin po yung kuha ng Infinix Smart 10 dito guys, compare po kay Tecno Spark Go 2. Diyan po sa may sample picture natin. Itong next picture po natin guys, medyo identical po sila para sa akin. Pero kung papansin nga po natin yung kuha ng Infinix Smart 10, still slightly na mas maliwanag po siya compare kay Tecno Spark Go 2. Dito guys, medyo identical po sila. Almost, pares po sila dito guys para sa akin. Ito pa guys, mas maganda po yung kuha ng Infinix Smart 10 compare po kay Tecno Spark Go 2. Pagka pumaliwanag kayong front selfie camera natin guys. Mukhang overall po dito rin po sa may susunod na picture natin, mukhang mas malino po yung kuha ng Infinix Smart 10 compare po kay Tecno Spark Go 2. Yan po guys, obvious na obvious po siya na mas maganda po yung kuha ng Smart 10 compare nga po kay Tecno Spark Go 2. Ito pa guys, kitang-kita po na mas malinaw ang kuha ng Smart 10 compare po kay Tecno Spark Go 2. Diyan po sa 10 picture na pinicturean natin. I think guys, kung camera po ang medyo mahalaga sa atin, mukhang mas maganda po itong kay Infinix Smart 10. Pero syempre, pang basic lang po ito. Mahirap po siyang asahan na lagi po maganda yung magiging quality po ng picture natin. Still entry level pa rin po ito. At mahirap po mag-expect na magandang picture sa kanila. Pero para sa may around 3,000 guys, I think hindi na rin po ako magre-reklamo sa camera po ng dalawang smartphone na yan. Pero syempre kung pipili nga po tayo dito, si Infinix po ang mas maganda pagdating po sa kanilang camera. Tsaka naalala nyo guys kanina, mukhang itong camera po ng Tecno Spark Go 2 is naka 13 megapixel siya. At 8 megapixel lang po itong kay Infinix. Pero nakakatuwang isipin na mas maganda po yung kuha ng Infinix Smart 10 compare po kay Tecno Spark Go 2 kahit naka 13 megapixel po siya compare po kay Smart 10 na 8 megapixel lang. Tinesting ko nga rin po pala guys yung battery po ng dalawang smartphone na yan. Nagsimula po ako ng 98% yan. Sinubukan ko po sila guys ng 12 hours. Tinignan ko po kung meron pong malaking difference sa dalawang smartphone na yan sa may battery po nila. At mukhang wala po ako nakitang malaking difference sa kanila. Dahil magkadikit lang din po yung battery nila na 35 saka po 36. Ibig sabihin guys, hindi naman po sila nagkakalayo dyan. Kaya kung sakaling battery po ang pinag-uusapan natin sa dalawang smartphone na to, same lang po sila. Para sa inyo guys, kung kayo po tatanungin, alin po sa dalawang smartphone na yan ang kukunin nyo? Itong si Tecno Spark Go 2 po ba? Na sakto lang po yung kanyang camera, pero mabilis po yung kanyang mobile data. Compare nga po sa may Infinix Smart 10. Or si Infinix Smart 10 naman, na sakto lang naman guys yung kanyang mobile data, pero mas maganda po yung kanyang camera. Comment nyo lang guys. And yan po guys yung comparison ng dalawang smartphone natin na pinakasulit po sa around 3,000 na presyo ngayon. Balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.